Sound test. Sound test. Okay. Okay, so let us continue sa second session natin up for 1 hour. Then we'll have a coffee break. Then third session. Scripture natin is 1 Corinthians chapter 3, verses 5 to 17. Marathon po tayo ngayon, paspasan na tayo. Okay? What then, sabi ni Paul, what then is Apollos? What is Paul? They are only servants. They are servants through whom you believed, as the Lord assigned each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Kadalasan, binibigyan natin ng sobrang merit yung yung sarili natin. But Paul says, what is Paul? What is Apollos? What is Paul? Neither he who plants nor he who waters is anything. Imagine yung grace ng Panginoon. But only God who gives the growth. So parang kuminsan tayo, privileged pa tayo sa Panginoon. Kung ginagamit tayo ng Panginoon. Okay? So, sabi rito, he who plants and he who waters are one. And each will receive his wages according to his labor. Yan po, titingnan natin. We are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Okay? Sometimes, in public, na-address natin na yung mga pastor, sila yung head of the church. Correct? This ministry is headed by Pastor Rick. The head of the church is Christ. We are fellow workers. You are God's field. You are God's building. You are not mine. Amen? According to the grace of God given to me like a skilled master builder. Okay, ito na. Di ba, ang tanong natin kanina, paano mo pakainin? Ano ipapakain mo sa church? Ano ang manual mo? Paano mo gawin i-prepare yung church as a pure virgin to be engaged with Christ? Okay? Sa mga sa atin, alam natin na darating ang Panginoon, may second coming ang Panginoon. So, we are preparing the church. No? Pagdating niyang ganun, anong datnan niya, hindi naka-ready para sa kanya. Meron kayang pananagutan, meron kayang responsibility yung worker, tingnan po natin. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I lay the foundation, someone else is building upon it. Let each one take care how he builds it. For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. That's very important to understand. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, or straw, each one's work will become manifest. For that day, kay Lord lang yun, sa judgment ng Panginoon, will disclose it because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. Is God a consuming fire? Amen. If the work that anyone has built on the foundation survive, he will receive a reward. Wow. The Lord will test it. See, God's building, God's temple, by the grace of God, wala tayong merit siya lahat. Pero in the Bible po, dalawa po ang makikita natin sa Bible. All over the Bible. Grace ng Panginoon lang tayo naligtas. Amen? Wala tayong merit. It's only through the work of Christ. But at the same time, in the Bible, you will see na responsible yung mga tinawag ng Panginoon. You see that? May responsible sila sa kanilang pagkakatawag. Dalawa yan, it's true. It's hard to explain. Pero that's what the Bible is saying. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss. Though he himself will be saved, but only as through fire. Yung fire ni Lord ang magtetest.
yung may calling, yung tinawag ng Panginoon, itetest yung work niya. Pati rin siya mismo. Kung paano tinest yung work niya by fire, siya rin mag-undergo by fire. Do you not know that you are God's temple and God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy. You are that temple. Amen? Okay. So what is your burden? What is your burden? What is our burden as overseers of the Church of God? That question, I leave it to you. Prayerfully, hingin natin sa Panginoon. Kanina yung kanta natin, pambata. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Gustong-gusto natin kantahin ng bata. How about us? Amen? With what will we feed the church of God, which He purchased with His own blood? Okay? Pang-break sana natin kanina yan. So, let's continue. Iwanan ko po sa inyo yung katanungan na yan. Prayerfully, tanungin niyo po sa sarili niyo yan. Let us examine ourselves. So, yung holy po in the Bible, para balikan natin, we need definitions, di ba? So, holy sa Tagalog, banal. Equivalent po nun is dedicated. But holy in the Bible is a dedication with action. Okay? Tandaan niyo po yan, dedication with action. And we will see that later on. Dedicated, siya ay inihandog, inialay, nakalaan. Inihandog, inialay, nakalaan. Ang gamit po sa word na holy is consecrated din po, sagrado, itinalaga. Okay? But primarily in the Bible, ang holy po na salita ay primarily ginamit na set apart. Set apart talaga yung pagkakaano niya. Set apart. Parang yung virgin, naka-set apart para mapapangasawa. Ganun po sa Old Testament yung marriage. Yung virgin talaga, hindi pwede yung pagka nagsiping sila, meron pong white linen na nakalagay. Pagkatapos doon may magkakaroon ng mark ng virginity. Okay? Ngayon, pag hindi siya virgin, iano talaga siya. Papatayin siya. Okay? So, sabi ko sa inyo kanina, the Old Testament is a holiness manual. So, siya ay set apart. Katulad ng halimbawa, yung sabi natin, holy day, di ba? Nakahiwalay na or holy Sabbath, holy oil, may holy nation, holy temple, a holy priesthood, set apart. Nung sabi ng Panginoon na be holy, be set apart, sabi na po, as I am set apart. Pag sinabi ng Diyos na siya ay holy, hindi lamang po yung majesty niya, ng goodness niya. Hindi lamang. But He is set apart from the common. Siya ay hiwalay sa common. Siya ay hiwalay sa common. So tandaan niyo po yun. Hindi siya pwedeng ordinaryo lang na ang trato mo sa Kanya. Parang kina Moses, na sinabihan sina Moses na kausapin mo. Ang ginawa nila, dinisobey nila. Ang Lord ay hindi common yung pagtrato mo sa Kanya. The Lord is set apart. Okay? So, doon sa sinabi ng Panginoon na be holy for I am holy, ang next na question natin is, what kind of people we should be? What kind of people we should be? So dito, tingnan po natin dito, sagutin niyo po ako, kung sino ang mas banal. Amen? Para malaman natin kung ano ba yung holy. Sino ang mas banal?
So, sino ang mas holy diyan? So, ibig ko pong sabihin, no? Sinet apart nila yung sarili nila, but according to their own terms. Okay? Ang holiness is, it should be as per the Word of God lang. Walang ibang makagagamit ng holiness na authorized with stamp, kung di yun lang, yung designation lang na sinabi ng Panginoon. At yung Biblia lang ang magbibigay ng description, yung authority kung sino ang magsasabi kung sino ang holy at kung paano ang maging holy. Ito naman, what is holier? Kanina, who? Di ba? So, doon sa who kanina, bago ako magpatuloy, so ibig sabihin pala, yung mga namundok, nag-ermitanyo, naghiwalay na hindi yun ang basehan ng holiness. They can self-appoint themselves, self-appointed na holy, but it's not approved sa Panginoon. Okay? So ito naman, kasi kuminsan nakala natin ganun kuminsan nakala natin ito rin. What is holier? Yung pagkanta? Hindi masama ang kumanta? Yung preacher? Pagpipreach? What is holier? Yung prayer warrior? Mas holy? Prayer warrior pala siya para kay Buddha. Yeah. And they thought na holiness yung ginagawa nila. You see? So, dito, ang pinapakita ko po dito is what it is not. Okay? What it is not. So, here, ang basis natin ng holiness is He who called you. So, dito makikita natin yung intention of God for us to be in the image of God. Okay? Be holy as I am holy, sabi ng Panginoon. God intends for man to be in the image of God in a limited level. Alam natin yun, hindi mo naman pwedeng i-duplicate mismo yung Diyos na But He intends sa kanyang nilikha for man to image Him, to image God. And so, dito, alam natin na pag sinabi ng Panginoon na He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Sabi rito, kasi He who called you is holy, ano ang papasok sa isip natin na i-image natin sa Panginoon? Of course, yung moral attributes of God. The moral attributes of God. Okay, paspasan na natin, Wala. Basahin ko yung sinabi ng isang theologian dito. No holiness is possible in terms of man's ways or on man's terms. Only by means of God's law. Amen? Di ba, ang Diyos lang nagsabi kung anong gagamitin na holy incense. Ang Diyos ang nag-define kung ano ang holy holiday para sa Kanya. Ang Diyos ang nag-define kung ano yung holiness ng priest ni Aaron, ano yung holy na isusuot nila. It's all by the specification of God. Okay? So there is only in terms of God na pwedeng maging holy ang isang tao by God's word. And very, very important po na nakakalimutan natin, the family is basic to holiness. Pinag-uusapan ba sa family yung holiness na yan? Pinag-uusapan ba sa family yung holiness na yan? Okay? So, holy, review, primarily, ang meaning is to be separate, set apart, or other. Naiiba. Naiiba. No? Kaya nga yung sabi ng Panginoon, do not love the world or anything that is in the world. Sabi ni James, friendship, if you are in friend with the world, you are an adulteress. Diba? Ano ba yung sin ng adultery? Ano yung sin ng adultery? Hindi niya itinalagay yung katawan niya para sa kanyang asawa.
Ibinigay niya pa sa iba, pinashare niya yung katawan niya sa iba. That's adultery. Correct? Okay. So to be separate, to be set apart. The simplest way to discuss is to say, that which is holy is that which is different. That which is different. According to R.C. Sproul naman yan. So what kind of people we should be? How can the unholy be made holy? Para po masagot natin yan, we have to go back. Babalik po tayo, pag-aralan natin yung tinatawag dito na the fourfold state of human nature. Ang first state ng human nature is the state of innocence, yung pagkalikha ni kay Adan sa kay Eva. That's the first state, kalagayan, unang kalagayan ng human nature, is the state of innocence. Then came the fall. Okay? That's the state of depravity. Nung nahulog ang tao sa kasalanan at ang lahat na ng tao ay isinilang sa kasalanan, that is the state of depravity. Ang third state ng human nature is the redeemed man. It's under the state of grace. Tayo ngayon na tinawag ng Panginoon. Galing sa state of depravity, tinubos ng Panginoong Hesus under the state of grace. Nasa ilalim ng biyaya. At meron yung hope natin in the future, which is the state of glory. Okay? In the state of innocence, makikita natin dito that God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So, anong image po yung kinreate sa kanila? In His own image, what image? In the moral image of God. So, makita sa Ephesians 4:24, no? Kailangan natin yung help ng New Testament dyan para makita. Sabi rito, put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Para sa truth lang tayo, nakahiwalay, set apart for truth. Yun yung image of God. Colossians 3:10, put on the new self, who is being renewed, babaguhin, to a true knowledge, according to the image of the one, according to the image of the one who created him. So yun yung pagkakalikha kay Adam and Eve. Ang summary po, in the state of innocence before the fall, the will of man in Eden was righteous but mutable. He was righteous but liable to fall or peccable. Ang ibig pong sabihin is, meron siyang matuwid siya, innocent siya, pero may potential siya to sin. Yan yung state of innocence. Created in righteousness, in holiness, in knowledge, pero liable to sin. Okay? And then, came the temptation. Ang tinitingnan na natin dito, ano yung image na yun? Ano mangyayari dun sa image na yun? Okay? So, in Genesis 3:4-5, ito yung temptation. The serpent said to the woman, you surely will not die. Kasi sabi ng Panginoon, if you eat of the tree of the fruit of the knowledge of good and evil, you will surely die. Sabi ng serpent, you surely will not die. God knows that in the day you eat from it, your eyes will be open, you will be like God, knowing good and evil. Dito, ang offer ni Satan dito is, you will be like God. Already, Adam and Eve was created in the image of God. So, dito ang offer ni Satan, you will be like God. If Adam and Eve is created in the image of God, they will pursue godliness. They will be after godliness, not after sa being ng Diyos. You got the point? Yung offer ni Satan is maging after doon sa Diyos siya. Hindi yung godlike. Hindi siya magiging godlike, pero sabi niya, away from that, mas maganda na ikaw mismo ay ang maging
katulad ng Diyos. Ano yung katulad na yon? Doon sa morality, sa moral attribute ng Diyos, ganito. You knowing good and evil. Ang ibig sabihin niyan, Adam and Eve, to be like God, sila ang mag-define ng kanilang sarili ng good and evil. Katulad ngayon, in the modern times to illustrate it, ngayon, yung tao na nagde-define kung ano ang good and evil, halimbawa sa abortion. Sa abortion, sabi nila, katawan ko, karapatan ko. So, ipa-abort man o hindi yung bata, karapatan niya yun to become like God. God says, thou shalt not kill. Okay? So, yung man, gusto niya is to define good and evil himself. And so, nung pagkatapos sinabi ni Satan yun, nag-meditate si Eve doon. Tunutin na yung Genesis 3:6. When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, the tree was desirable to make one wise. Now, let's pause for a moment. Bago po yan, previous verses, sabi, God created everything pleasant to the eyes, inilagay niya sa Garden of Eden. In the middle of the garden also is the tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Andun, tree of life, andun din ang tree of knowledge of good and evil, and God created everything pleasant for men to enjoy. Pero sabi niya, huwag kang kumain lang dun sa sa tree of knowledge of good and evil. For in the day that you eat of it, you will die. So, andun lahat yung mga pleasant na kinrate ng Diyos, good for food, delight to the eyes, and andun yung tree of life to make one wise. Nangyari, nung inoffer ni Satan sa kanya yun, nag-shift yung paningin niya dun sa tree of knowledge of good and evil, yun ngayon ang nakita niya na good for food, delight to the eyes, desirable to make one wise. Dati ang sinusunod niya lang yung salita ng Panginoon. Dito ngayon, siya na ang mag-define para sa kanyang sarili. So, she took from its fruit and ate, and she gave also to her husband with her. Siguro si Adan, hindi nakatingin, because binigay na lang sa kanya, kinagat niya. Tama? Mali. Responsible siya. Alam niya. Kaya nga, siya pa rin yung siya pa rin yung inano ng Lord na accountable doon. Okay? Kaya yung lalaki, And then, so, when that happened, the Lord confirmed sa Genesis 3:22, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. Noong bata-bata pa ako sa Panginoon, sabi ko, masama ba yung magkaroon ng knowledge of good and evil? Bakit ayaw ng Diyos na maging matalino yung tao, parang ganun? Hindi pala ganun yun. Matalino na yung tao, no? Alam niya yung good and evil kasi dinefine na ng Diyos para sa kanya. He's created in the image of God, in righteousness, in holiness, and in knowledge. Ang point dito, ano ang source? Ito ngayon. Ano ang source or authority na kukunan niya nung pag-define ng good and evil? Ano ang standard niya? God and from God or sa kanyang sarili? Di ba ang humanity ngayon nagde-define para sa kanyang sarili what is good and evil? Ile-legislate na nila, pwede na, legal na ang huweteng. Dati illegal ang huweteng, ngayon gagawin nilang legal. Ano yun? Gumagawa sila ng kanilang batas. Ile-legalize yung dating hindi legal. You know? Ganon din sa atin sa mga choices natin. Nung wala tayo sa Panginoon, na alam natin, hindi kasalanan to, maliit lang to. Tayo yung nagde-define. Correct? Are you with me so far? Okay. So, because of that, see? Ang accountability. So God drove the man out, and at the east of the Garden of Eden, He stationed the cherubim and the flaming sword, which turned every direction to guard the way to the tree of life.
na-separate na siya sa tree of life. What happened? Sa state of depravity, sa image of God in man, na i-mirror niya sana ang Diyos. Summary, the image of God in a fallen man, it is, yan. Yung nalukot na picture, lukutin mo sa iyong kamay, no? Yan po. Illustration purposes lang yan. Marred, distorted, disfigured, defaced, beyond recognition. It was not annihilated. It was not totally destroyed. Man became like God, defining for himself what is good and evil. Okay? So, ang nangyari sa man, two aspects in that. He is guilty before God. Nagkasala siya sa Diyos. And he's morally polluted before God. Okay? Yan ang status niya, ng state of depravity. Guilty before God, morally polluted before God. That's very important to understand. Because later on, pagdating natin dun sa tinatawag na redemption or atonement, we will see kung ano mangyayari dito. Okay? Mark that. His legal status niya before God is guilty. He's guilty. Kaya yung tao na namumuhay sa kasalanan, wala pa sa Panginoon, guilty yan, namumuhay sa guilt. And kaya morally polluted siya. Okay? So man became a slave of lawlessness. This is in the Bible. Kita niyo lahat yan. His willful choice. His choice. His free will. Free will niya to. His free will because you cannot act freely not in accordance to your will. Ano ang will niya? Ano ang nature niya? You can only act in accordance to your nature. Yun ang free will. So, his willful choice is to rebel against God. Sinusunod niya yung lawlessness. He does not have the free will to please God. Kasi yung nature niya is lawlessness. So, his free will, his choice is to rebel against God. Amen? Clear? Came the good news to man. Romans 5:8-11. God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. You know what it means? Nung hindi pa natin alam yung liwanag, kasi yung will natin nun, ang will natin is to choose evil. Imagine the depth of the love of God. Hindi niya inantay na, ay, sinner pala ako. And then inantay ni Christ yun, ay, nalaman niyang sinner siya, mamamatay na ako para sa Kanya. No. Habang tayo ay nasa gitna ng ating pagkakahulog sa kasalanan, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath. So where are we saved from? We are saved from whose wrath? God. It's not wrath of the devil. Don't be afraid of the wrath of the devil because the devil is under the wrath of God. Amen? Nananakot lang siya kasi takot na siya. We shall be saved from the wrath of God. He alone is sovereign. He alone is sovereign God. Satan is not God. He's just a creature. So we are saved from the wrath of God through Christ. For if when we were sinners, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we will be saved by His life. So there is the saved. Christ died for us. And then again, you will see in here a future, we shall be saved by His life. So makikita nyo yan all throughout the Bible. You are saved, and you are being saved, and you will be saved. Amen? Yung salvation natin, it completes all.
Hindi mo pwedeng i-separate yun. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. So now we have received the atonement in Christ. Ano po ang ibig sabihin ng atonement? Balik ako. Ano itong atonement? Pagbabayad sala para magkabalikan. Parang reconciliation, restitution, babayaran mo yung ano para magkakabalikan. Atonement. In some, sabi nila, at one meant to make it one because formerly they were separate. So yung atonement is at one meant to make them one again. Okay? In the fallen state of man, the image of God, which is knowledge, righteousness, holiness, and dominion, is redefined in terms of man, not of God. Righteousness under God became self-righteousness. Dominion under God became domination. Dominion is to serve under God's law. Domination is you will be lord over. Kaya yung mga pastor, sabi ni Peter sa kanila, don't be lord over the flock. Ako ang boss dito sa pulpito. Shoeshine nyo ako. Nakakita po ako ng ganyan. Minamasahe pa yung pastor, pinagsisilbihan na naging tyrant siya sa pulpito. Meron po bang ganyan? Pero yung man of God, yung tinawag ng Panginoon, ano siya? Servant. To wash the disciples' feet. Di ba? So, dominion became domination. Holiness to God became self-serving. So, imbes na separate, set apart for God, yung tao nung nahulog sa pagkakasala, set apart siya for himself. Self-centered. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya yung sinasabi natin kuminsan, yung I, me. Di ba? So, in a redeemed man came, for men to be redeemed came the good news. Okay? Bakit tinawag siya na good news? You know what is the good news? In the cross of Christ, makikita mo lahat yung goodness of God displayed. Kaya nga, we are in the last days, sabi nila, because it marked the coming of the Lord Jesus Christ and His work on the cross. It marks na ito na yung the last days. Amen? Final na. Final na. Ito na yung darating. Pinakita na ng Diyos yung final na justice. Dinisplay niya. Ito na. In the cross of Christ, you will see God's love manifested. You will see the grace of God. You will see the justice of God. You will see the holiness of God on the cross of Christ. You will see the goodness of God on the cross. You will see the righteousness of God and God's mercy. In Colossians, you will read that Christ is the image of the invisible God. Kaya nung sabi sa kanya ng mga disciples, Lord, show us the way. Gusto naming makita ang the Father. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa mga disciples niya? If you have seen me, you have seen the Father. And this is God. If you have seen the cross of Christ, you have seen God. Amen? And specifically, dito makikita natin yung justice of God. The love, justice, goodness of God. When we say God is good, bakit gusto natin sabihin yung God is good? Alam nyo ba ang isa sa nakakatakot na attribute ng Diyos? Ano? Ano ang nakakatakot na attribute ng Diyos na isa? God is good. Because God is good,
evil will be punished. Because He's good. Amen? Lagi natin sinasabi, God is good. Amen. Ibig sabihin, yung evil, hindi niya ito tolerate because He is good. If God will tolerate evil or if God will do evil, then He's not good. Amen? Ay hindi, ang gusto natin na explanation ng God is good, the definition ng God is good is, basta lahat alisin niya yung problema mo, God is good. Alisin niya yung God is good. Wala kang pera, nagkaroon ka ng pera bigla sa bangko, God is good. Tuturuan mo pang magnakaw ang Diyos. Pwede ba yung wala kang pera sa bangko, tapos bigla magkakaroon ka ng pera sa bangko na hindi mo alam saan nanggaling? Milagro ng Diyos. Pwede ba o hindi? Hindi. He cannot do evil. Hindi siya pwede magnakaw. Hello? Yung makapulot siya ng coin, yes. Kasi coin dati yun, nawala lang. Pero yung mag-fabricate siya ng pera para ilagay sa bank account mo, nakaw yun. So the holiness and justice of God demand, that a penalty be paid for sin. Christ on the cross is a display na sinasabi rito, may kabayaran ang kasalanan. That's Christ on the cross. It's a statement from God. It's a declaration from God for all men. Wala nang ligtas kahit sino. Christ on the cross. God says, I will punish sin. Walang ligtas yun. Walang makakaligtas sa judgment ng Diyos. Yan ang statement dito. Christ on the cross. That's good news. It's good news. You know why? Then God is not good. If God will not punish sin, then God is not good. Wala nag-amen. You see? If you are a good father, will you spank your child? If you are a good father and then magdadala mag-uwi ng kawalangihan yung anak mo sa bahay, will you allow? Then you are an evil one, di ba? God is good because He's going to punish sin. And God is just. So the holiness, of God demands that the penalty be paid for sin. So on the cross of Christ, ito sinasabi ng Diyos, no? All sin must be judged. Yun ang sinasabi ng cross. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Because everybody will perish if they don't take the justice of God. Amen? Kaya sabi rito ng statement na ito, which is very clear, either, yung cross, ang message niya is ganito, either your sin is on you, and you will bear the penalty, or your sin is on Christ, who bore the penalty. Christ on the cross. That's good news. That's the gospel. Yan ba sinishare natin gospel? Or, mapapatawad ka, punta ka sa heaven, ganun na lang. Walang sinasabi tungkol sa holiness of God and justice of God. Papatanggap tayo, ganun-ganun na lang. Tanggapin mo lang si Kristo, ligtas ka na. Hindi niya pang alam na nagkasala siya sa Panginoon. Christ on the cross meaning to say God is serious about sin. What He said to Adam is serious business. Sabi niya, you shall surely die. John 6:63 ba? The wages of sin is death. That's good news. That's the gospel. Because in that good news, sabi niya, kaya nga sa John 3:18, ano sabi niya? Those who do not believe is condemned already. John 3:16, those who believe will not perish. If they don't believe, they will perish. Amen? Whatever, either way, God does not take sin lightly. The just
penalty must be paid. Either we run to Christ and we be crucified with Him, meaning our sins imputed on Christ. Kaya nga, dagdagan ko pa kanina yung sinabi ng theologian na yun, very clear. All offenses against God's law require death. If we do not have the death of Christ as our vicarious substitute, siya ang substitute sa ating, siya yung na-penalize. We have the certainty of death at the hands of Christ as King and Judge. Basahin niyo Acts chapter 17. He is risen as judge. All authority and all power in heaven and on earth, God has given Him to judge all men. So yung siya ay na-judge, na-penalize para sa ating kasalanan, and we will be saved, or pag tinanggihan mo yan, siya ang huhukom mismo sa hindi sumuko sa justice ng Panginoon. Amen? Now, so what happened to this image of God? What happened on that sa redemption? Itong image na to is, unang state niya is under guilt. Guilty before God. And morally corrupt before God. Kahit na anong bait niya. Si Hitler. Kilala niyo si Hitler? Sino sa inyo nakakaalam tungkol kay Hitler? Okay, ganun na lang. Merong isang serial killer, rapist, and so on. Nung maliit yung rapist na yon, nung maliit siya, anong itsura niya? Ang cute-cute na baby, di ba? Ay, cute. Pero, born in sin. Di ba? Paglaki niya, grabe. Serial rapist pala. Pero nung maliit siya, ang cute-cute niya, ang gwapo-gwapo. Hello? So, guilty before God. Ito naman ang good news. What the law could not do, yung shadow of the things in the Old Testament, weak as it was through the flesh, God did. It is not saying that the law is bad. What it's saying is, darating ang fulfillment nung pinoportray ng law, ang Diyos ang gagawa ng fulfillment na yun. Kaya yung salvation natin from God. Came from God. And we are saved from the wrath of God. Satan cannot save us from the wrath of God. Amen? Satan cannot save us from the wrath of God. We cannot save even ourselves. God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Oh, sipin mo, kinuha na niya yung image na to, no? In the likeness of sinful flesh, pero hindi siya guilty, He's innocent. Amen? As an offering for sin, He condemned. What He condemned? Ulitin nyo nga. Anong kinondemn niya? Yung pagnanakaw? Oh, sin. Singular. Sin. Ito. He condemns sin in the flesh. Okay? Makikita natin yan. Isaiah 52, verses 14 to 15. This is about Christ on the cross. Just as many were astonished at you, my people, so who is this His? Christ. Okay? His appearance was marred more than any man, and His form marred more than the sons of men when He died on the cross. Kinuha niya yung image na yan doon. Amen? You with me? Okay.
Romans 6:6. Knowing this, that our old self, the distorted image, was crucified with Him. So the good news is telling you, you repent so that your sin is crucified with Him. Your sin is imputed on Christ, is crucified with Him. In order, upang, sabi niya, our body of sin might be die away. It will be done away with. You see the work of Christ? Papatayin niya yung sinful nature. Amen? Papatayin niya yung sinful nature. Because yung sinful nature, nung tayo ay wala sa Panginoon, yung sinful nature, and you know that, na hindi mo nga hahanapin yung para sa Diyos eh. Yung free will mo nun is to choose evil. Kaya nga yung addict, for example, addict sa drugs, hindi makahiwalay doon, pataas ng pataas yung gusto niyang tama niya sa drugs. Ganon din yung mga sa adultery, ganon din sa sexual immorality. Yung mga addict sa pornography, walang hinto, pataas ng pataas. Yun ang gusto niya. Yun ang free will niya na gawin. Pero, yung mga kasalanan na adultery or drunkenness and idolatry, yun ay mga tinatawag na particulars of sin. Dito, it is the body of sin might be done away. Okay? So ito ngayon. The original sin of man is this. The evilness or sinfulness of fallen man in all his being. Sa lahat, sa emotions niya, sa actions niya, sa kaisipan niya, the sin of depravity is total. Total siya. In that, it is the governing fact of his nature. It is the governing principle ng nature niya. Yun ang naghahari na nature niya. Yun ang tinatawag na the original sin. Yung isang theologian, si Steve Lawson yata may sabi nito, sabi niya, we are sinners not because we sin. Rather, we sin because we are sinners. Amen? Marathon tayo. Dito, ito yung original sin, yung sinful nature, yung pinaka-nature niya. What comes out of it are actual sins. Ito yung actual sins. So, kung ang isang tao ay napatawad lang sa homosexuality, pero hindi na-eradicate yung nature niya, anong mangyayari? Siya pa rin. Tama? Siya pa rin. So your actual sins are particular acts in violation of God's law. A newborn babe is without actual sins. It is marked by original sin. Kung ang hinihingi mo sa Panginoon ay maalis lang ang isa dito sa actual sins. Ito lang ang hinihingi. Ito yung gusto ng mga tao eh. Forgiven sila sa actual sins. Yun lang ang gusto ng karamihan. Ma-forgive lang sa actual sins. Pero ayaw nila na yung original sin to be crucified with Christ. Pero iba ang work ng redemption. Ang work ng redemption, hindi dapat, kung talagang pinag-aralan nyo sa Biblia, wala dapat debate tungkol dyan sa issue ng once saved, always saved ba? O ano ba? O justified by faith or by works ba? Hindi, may works. Tingnan mo sa James, by works ka ma-justify. Hindi, dito by faith ka ma-justify. Wala sanang debate na gano'n kung maintindihan natin itong atonement. Okay? Which we will deal with it now.
Sa Bible, nakita natin kanina, no? You, those who are redeemed by Christ, yung mga tinawag ng Panginoon, okay, under the state of grace, you have died. What? Namatay? Namatay tayo. That biologically. Ano ang namatay sa atin? The sin nature. The principle of sin. Kaya, if any man is in Christ, he is free. Nakakaramdam ng freedom yan. Dati, ang freedom natin dati is free to sin. Yun ang nagdidictate sa atin, yun ang slave tayo ng sin. Akala natin yun ang kalayaan natin, yung pala slave tayo sa sin. Dito ngayon, in Christ, you have died, and your life now is hidden with Christ in God. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. So merong another kind of law. The law of sin of death. Sino may nag-declare niyan? Sino nagsabi niyan? The wages of sin is death. You know, si Satan, hindi pwedeng mag-declare ng ganun yun. Hindi naman siya sovereign God eh. It is God. Kinurse niya yung nature na you will die, sabi niya. But, ang makakapagbigay lang ng pantubos, ang penalty doon is God Himself. God Himself. Okay. So now, ito na. Yung Christ who died on the cross, may dalawa pong gagawin yan. Ano yung image of man kanina na nakita natin? Is guilty before God. That's a legal term. Okay? Guilty before the throne of God. Ang verdict sa kanya sa trono ng Diyos, legal. No? Parang legal, guilty. Okay? And then, ano pa ang status niya nung fallen man? He is morally corrupt. In the atoning work of Christ, 1 Corinthians 1:30, yung justification means hindi limited doon sa pinatawad niya ang iyong kasalanan. Through Christ, hindi lang huminto doon. Sabay yung legal act at saka yung regenerating work of God Himself. Sabay. Di mo pwedeng ihiwalay yun. Because in the being of God, He is one being. Hindi mo siya pwedeng i-divide. So, in the cross of Christ, nagkaroon ng masatisfy yung legal act of God. So, nagkaroon ng legal change. Yung guilty, naging pardoned. At the same time, yung morally corrupt na regenerate became a new man. Kapag pinaghiwalay mo ito, saka ito, malaking problema. Kaya nga ito, nakasirkel yan buo. One work. One job. One salvation. It's not divided. Yung assurance natin sa salvation in Christ is not step by step. It comes one. That they who believe will not perish but will have eternal life. Eternal life? You mean to say, bakit bukas huminto na yung eternal life and then maniniwala ulit ako para magkaroon ulit na mag-start ulit ang eternal life? Staggered ba na eternal life or one-time eternal life? Because kompleto ang trabaho ng Diyos when God saves. Sabay kasi ito at saka ito. Kaya nag-debate tuloy tungkol sa faith or works and so. You will know a man justified. Ito ang iisa na mangyayari sa kanya. They come together. Dito, forgive me, napaghiwalay ko. Pero in-enclose ko naman sila sa isang circle.
Legal act, regenerating work. They come together. Kaya nga sa redeemed men, sabi na dito, He is a new creation, the redeemed man, in Jesus Christ. It is His will now to serve and glorify the Lord. Hindi tayo dati ganun, di ba? Yan na yung will natin ngayon. He is still capable of sin, pero yung lang missing the mark. Wala na yung principle of sin sa life niya. Hindi na yung sin ang nag-enslave sa kanya. Nagkakasala pa rin siya. Ang mistake doon sa Reformed faith noon na inumpisahan ni Luther bago yun nag-mature, yung sabi nila, sabay yung yung et peccator, simultaneously just and sinner. Hindi po accurate yun. In Christ, we are simultaneously justified and regenerated. Simultaneous. Hindi maiiwan yung principle of sin. Yun ang problema eh. Hindi ito lang, tapos walang nangyari dito. Yung moral corruption of man is given a new status, regeneration. Still capable, you have died and your life is in Christ. You have been set free from the law of sin and of death. So He's still capable of sin, but only sin as yung sa imperfection pa rin natin. But as we grow, hindi nyo ba nakikita? As we grow, yung sin naman talagang makita mo, you just miss it, pero you do not love it anymore. Amen? Amen? You do not love it anymore. Hindi na siya yung nag-enslave sa iyo. The sin of man and the state of depravity is lawlessness. His will now, but now in the state His redeemed man, His will is now governed by God's word, not His own lawless word. So, dito sa redeemed man, makikita din natin yung the state of holiness. Yung sanctification. Okay? Pagiging banal ng tao. So how can the unholy be made holy? Meron dito yung tinatawag ng karamihan ng mga theologians na definitive sanctification or positional sanctification. Pero parehas lang ang ibig nilang sabihin dyan. Progressive sanctification or transformative sanctification. At meron yung consummation or perfect sanctification, which andun sa number 4, doon sa state of the nature of man. Meron yung glorification. Okay? Dito, nilagay ko ito dito na total ito. Kasi ang iba, pinaghihiwalay nila yung positional sa progressive sa perfect sanctification. Once a man is sanctified in Christ, he is already glorified. We have to accept that. Otherwise, hindi complete at hindi total yung salvation. Glorification starts now. Eternal life starts now. If you don't have the eternal life now, you will not have it later. If you don't have the positional sanctification now, you will not have the glorified sanctification later on. So these three as one package, just like the atonement of Jesus Christ. 1 Corinthians 1:30, sabi ko kanina, titingnan natin.
but of Him. Are ye in Christ Jesus, who of God. See, every time you see the love of God through Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, and sanctification, and redemption. Hindi mo pwedeng ihiwalay. Hindi po pwede na yung ordo salutis, in-step-step mo at mag-aantay ka dun sa next na step. Comes one package from one being na Savior. That is our assurance sa Panginoon. If God tells us now that He saves us, and then tomorrow, natapilok ka, hindi ka uli save, He's not able to save you, then anong gagawin mo? May assurance ka o wala? Eh kung mag-rely ka sa sarili mo, wala kang assurance, right? Kaya mong bitawan yung salvation. But you will see all over Scripture, it is God ang magliligtas sa iyo mula beginning up to end. Amen? Romans 8, none can separate us from... Si Satan, kaya kanyang i-separate? Sabi ng iba, kung tinempt ka niya at saka nag-ano ka, sa akin, ang tiwala ko sa Panginoon, kahit pagdating no kung ako mismo hindi ko kaya, pero alam ko si Lord, by all means, gagawin niya. Save niya ako. Kukumpletuhin niya yung inumpisahan niya eh. Hindi naman ako eh. Amen? Kung di niya kayang kumpletuhin, hindi ko siya Savior. Hebrews 10:10. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus once for all. So how is the unholy made holy? In Christ Jesus. Legally, before God, pardoned. And then, under God's power, that is by the Holy Spirit, ang regeneration, bibigay niya sa atin. Ang Holy Spirit ang siyang magpapabago sa atin. Okay? We are positionally sanctified, and then progressively sanctified, and we know that we are in the state of glorious sanctification. Amen? 1 Corinthians 6:19. Kaya sabi dito, do you not know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God. You are not your own. Kasi alam mo kung ano nangyari? You are not your own. Kung you are not your own, ano ibig sabihin nun? Dati, you are unholy, separated for yourself. Now, you are bought with a price. You are not your own. You are now separated for God. But we all, with open face, 2 Corinthians 3:18, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed. We are now changed into the same image. What image? Righteousness, holiness, of truth, in dominion. Sabi rito, you are changed into the same image, from the image of God, in a creaturely level, sa moral attributes of God, in the same image, from glory to glory. Glory started to glory, to glory, to glory, hanggang dun sa glory na ibibigay ng Panginoon in the final consummation of all things. Glory started the moment we are positionally placed, sanctified in Christ. And then, going on is the progressive sanctification. Patuloy tayong binagbago from glory to glory. By what? By the Spirit of the Lord. Ngayon, ano ang hanap ng tao sa Spirit ng Panginoon? Tongues, prophecy, and so on. Hindi ko minamasama yun.
May gift pa rin ng Panginoon na gusto niyang gawin yun, gagawin yun. But it is no longer a confirmation or tinatawag ng theologians na the coronation of the coming of the new age in Christ. Kaya kakaiba yung mga miracles and signs and wonders nun because it's a coronation act of God. Meron pa ring miracles ngayon, meron pa ring healing, meron pa ring pero it's not for coronation anymore. Amen? Ito yung power that works in us. Glory to glory. Pabanal ng pabanal ng pabanal. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ang bata lang no? O reminder sa mga matatanda, they shrink, they shrink, they shrink. Then, I want you to see dito yung two aspects dun sa atonement. 1 Peter 2:24. You saw the cross of Christ. Amen? He, Christ Himself, bore our sins in His body on the cross. Yan ang good news, no? So that, may gagawin to Hindi ito yung abstract na ginawa niya lang and that's it. Hindi, it's reality. It's the truth. It's life. It's the truth from God. Hindi ito illusion. Hindi ito abstract. Christ dying on the cross for our sins. Meron itong actual. Makikita mo yung totoo na epekto nito. Okay? So that He bore our sins on His body on the cross so that we might, number one, die to sin. Tama? But what's the point of dying to sin? What's the point kung yung particular or actual sins lang ang mawala, pero andun naman yung buhay yung sinful nature. So, pinatay yon. So, you might die to sin, namatay yung, and then what's next? I am the truth, I am the way, the truth, and the life, sabi ng Panginoon. Then you live. You rise up from the dead. You live to what? Righteousness. Paano ka mamumuhay sa righteousness kung hindi mo inaaral, minemeditate ang law, word of God? Righteousness, live in justice, mamuhay sa katwiran, mamuhay sa pagsunod sa batas ng Diyos. When God says, thou shalt not kill, at namumuhay ka na doon, at ang summary ng law is this, love does no harm to his neighbor. If you commit adultery, is that harming your neighbor? Yes. So ngayon, if you have died to lawlessness, kung namatay ka sa lawlessness, ano ang opposite? Ano mangyayari sa life? Kung namatay ka sa lawlessness, hindi yung law ang namatay. Yung sin na lawless, yung katawan na lawless, yun na namatay, hindi yung law. Amen? Yung law buhay hanggang ngayon. Kasi buhay ang Diyos na may akda nung law. He is the law. Amen? So, kapag namatay ka sa lawlessness, ano yung mabubuhay? Come on. Law-abiding. Correct? Here you are breaking the law, namatay ka dito, mabubuhay ka para sa living in the law. Kaya nga, ang sabi ng ibang theologians sa mga Christians, they are the walking law of God. They are the walking law of God. You live to righteousness. Ito yung ano ang salvation pala? Salve. Healing. Ito, kasama to. For by His wounds, you were healed.
Yun ang healing. Dying to sin, living to righteousness. Kapag meron kang sugat na ganyan at kailangan mo ng healing, natanggal yung laman na ganyan, magpapalit yung bagong flesh. Tama? Yung bagong flesh na yun, kung titingnan mo, fresh na fresh. Parang skin ng bata. Correct? Yan. Merong healing. Kaya sabi natin, yung sanctified, yung pinabanal, it comes with power, with force. Force to what? A new creation. Makikita ka ng bagong panganak na after few hours lang, kita mo, lakas Yung bata, halos di mo maubos-ubos yung lakas ng bata. Tama po ba? Maraming Christian, kapapanganak, bagong panganak sa Panginoon. Kabataan pa lang nila sa Panginoon. Pero, walang energy sa pamumuhay dito. Bakit kaya? Kasi, yung naituro sa kanila dito sa pulpito, hindi life. Di ba? Amen? So in the two aspects of holiness, makita nyo rito, one, dying to sin and living to righteousness. Dito sabi ito, by the Holy Spirit, number one. So there is the legal aspect declared na namatay tayo, crucified with Christ. However, ito po ang gawa ng Diyos. He wants men to participate sa beauty ng new creation. Man, as a new man, as a pardoned man, is still responsible before God. Amen? Responsible pa rin siya. Kaya nga, sabi niya rito, it is only by the Holy Spirit that you put to death the deeds of the body. It is only by the Holy Spirit that you live by God's law word. Pero, kung tingnan natin dito, yung pinag-usapan natin kanina na merong imperative sa Bible is this. Ano sabi niya rito? Di ba yung Holy Spirit ang binigay ng Diyos so that we die to sin? Amen? By the Holy Spirit, you put to death the deeds of the body, Romans 8:13, Ephesians 4:22, Titus 2:12. Wala yung 0. Okay? So, tingnan natin dito. Philippians 2:12-16. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. You work it out. Teka muna. Kala ko yung Holy Spirit yung gagawa. See? Yung Holy Spirit, He wants us to participate doon sa regenerating work of God. Amen? Kaya may obedience. Merong work out your salvation with fear and trembling. Verse 13, for it is God who is at work in you. Wow! Hindi mo pwedeng ihiwalay yun. Yung legal at saka yung regeneration. Hindi mo pwedeng ihiwalay. Pwede kong sabihin na ang gusto pa rin ng Diyos, responsible ka pa rin as a new creation. While at the same time, He is at work in you. Both to will and to work for His good pleasure. Okay? Kaya nga, tingnan niyo yung mga salita ng Panginoon. Colossians 3:5. Sino sinasabihan niya rito? Yung mga elect. Put to death. Who will put to death? Sino sinasabihan niya? Tayo. Amen? Put to death, therefore, what is earthly in you. Put them to death. Nung hindi pa tayo malaya sa ating sinful nature, we cannot do that. Kasi slave tayo dyan. But now, this is a mark that you are freed from that
Because now you have now the will. You have now the freedom. You have now the choice to put it to death. Put to death, therefore, what is earthly in you. Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Colossians 3:8-9. Now, you, me. Now you must put them all away. Anger, wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. Do not, it's a law. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self. Put it off, the old self. Pag makita mong parang lalabas yung old self mo, you see, isa pa napakaganda dito, ano? Put to death, therefore, what is earthly in you. Alam mo kung sino yung old self mo, ikaw lang nakakaalam. Yun ang kinonfess mo sa Panginoon, hindi lang yung particular sins. Kilala ko ang nature ko, Lord. Grabe ako. Kapag may nagkasala sa akin, walang patawad yan. Alam mo yung nature mo. Alam mo yung old self mo. Alam mo yung pride, kung paano tumama sa iyo ang pride, ano yung weakness mo, ano yung mga ano yung kikiliti sa iyo para makiliti ka. Ikaw lang nakakaalam nun. No? Kaya nga, ikaw yung sinasabihan mismo na, put them to death. Put them all away. Put off the old self. It's important that we have a knowledge of what was the old self. Pag tinanong ka, who are you? Hindi lang yung my name is, my last name is, I'm born, birthday ko, ganito. Who are you? Sabi ni Paul, I am the chief of all sinners. But I was redeemed. I was the chief of all sinners, parang ganon. But I was redeemed. Ikaw, chief ka ng alin? Ako, chief ako ng alin? Para wag niyo sabihin ako kayo lang inaano ko. Ako, chief ako ng alin? Oh, grabe noon ang pride ko. Yabang? Oh, chief of all mayabang. Sinungaling? Chief of all sinungaling. Mag-fabricate ng ano? Chief of all. Nakita ko sa sarili kong ganun. Sa sexual immorality, oh, chief of all. Magnanakaw, chief of all. Yun yung principle of sin doon But now, when God commands, paglalabas uli yun, gusto mo uli tumingin ng pornography, for example, nagre-resist ka na, di ba? Ayaw mo na. Meron ka ng will na patayin yung computer. Dati, tinan ko muna. Pipiesta pa yan. Oh. Kayo naman magbigay na example. Enjoy nyo naman na ako yung... Kayo naman, ano yung old self ninyo? Ano yung old self ninyo? Grabe yung pride mo. Grabe kang, meron sa atin yung, ang daling mag-react, di ba? Hindi pa nakinig. Meron kayong ugaling ganon? Oh, salamat na lang. Oof! Ala ko. So, kayo nakakaalam nun, you see? This is sanctification. You are putting to death the deeds of the body, and then you come to love the law. Ito na. Punta tayo dito. Paspasan ko na. Malapit na kasi matapos yung oras ko One slide na lang break. Ephesians 4:22-24. You put off your old self, which belongs to your former, hindi present, manner of life. It is corrupt through deceitful desires. And to be renewed in the spirit of your minds, and you put on the... Who puts it on? Ikaw din mismo. But you know that it is God at work in you. You put it on. Parang yung damit, isuot mo. Kaya nga, yung pag-obey sa law ng Panginoon, may effort kang exert yan Mararamdaman mo yan. That's God, that's the Holy Spirit working in you. Kung wala kang struggle against sin, there is no work of the Holy Spirit. To resist sin, I mean. You are dying of slander, of ganun, di ba?
umiiwas ka na, ayaw mo na. Pag lalabas sa isip mo, nilalabanan mo. Tama po ba? So you put on the new self. How do you put on the new self? You meditate on the commands of God. Ano ang gagawin ko na sabi ng Diyos, love does not harm his neighbor. Example, pag nagmamaneho ka, o hindi ka gaganon dun sa ano, baka ma-harm mo yung neighbor mo. Nagme-meditate ka, pinapractice mo, nag-i-improve ka na nag-i-improve. Not to harm your neighbor. How to love the Lord. Nagme-meditate ka, you put it on, you keep on practicing, you are growing and growing and growing. Read the Bible, read God's manual on holiness. Amen? Let's close. Dito na tayo sa last slide. 2 slides. So the redeemed men, how can the unholy be made holy? Take note of this. You study it. The Holy Spirit is the agent of sanctification. He works in believers to make them willing and ready to put sin to death in their lives. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. The central means of sanctification is, yun lang, yung manual. Amen? The Holy Spirit is the agent. The means is the law word of God. What is the goal of sanctification? Ito na yung pinag-usapan natin kanina umaga sa first session. What is the goal of sanctification? What? To be conformed to the image of Christ. Question. Kung yung pastor, wala siyang desire at wala siyang kaalam-alam doon sa image of Christ, paano niya ituturo dito sa harap? Amen? Is it there? The goal of sanctification is to be conformed in the image of Christ. Ikaw ang magdi-disciple. Ikaw ang magpe-prepare doon sa virgin to be married to Christ. To be married to Christ. In the image na gusto nung bride. Amen? In the image na gusto nung bride. Siya yung nag-specify kung sino yung mapapangasawa niya eh. See, when we study theology, pagkatapos ang tingin natin doon sa atonement, doctrine of justification is an abstract. Hindi effectual. Hindi effective. Hindi efficacious. Hindi real. Hindi alive. It's an abstract of the mind. Walang life. That's not what the Bible says. Justification in the Bible produces life. So there's no debate. Ano ba yan? Once saved, always saved? Ano ba yan? Justification by, saved by works? Justified by works lang? Kailangan merong works? Kailangan ganito? Hindi sana pinag-uusapan yun eh. Amen? Agree or disagree? Okay. Oops, hindi na break. Ituloy na natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, see what the Holy Spirit does to the sanctified man. Hebrews 10, verses 15 to 17. And the Holy Spirit also bears witness for us after saying, this is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord. Who will put it?
I will put my laws in their hearts and write them on their minds. Is the law bad? Is the law dead? Sino yung dead? Yung lawbreaker. I will put my laws on their hearts and write them on their minds. That's how God creates the new image. Again, in the likeness of Christ. Then he adds, see atonement, then he adds forgiveness, pardon. Ito, I will remember their sins and the problem is lawless. It's not the law, it's not the law is the problem. The problem is lawlessness. I will remember their sins and their lawless deeds no more. Okay? Ito na po, dalawang slide na lang. Sorry, malapit na. Kaya nga ito I want you to see this. You meditate on them, okay? Sa Mark chapter 12, verses 8 to 31, one of the scribes came and having heard them reasoning together and perceiving that Christ, he knows the law and the prophets, and that he had answered them correctly, reasoning together, perceiving that he had answered them well, ask him, which is the first commandment of all? First means the chief of all commandments. The chief. Hindi lang yung first number one. Hindi. It's the chief of all commandments. You know what it is? What is the first commandment? What is the chief of all commandments? Jesus answered, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. One. One heart for Him, one mind for Him. You are not divided. You are completely set apart for Him. One, no other. And then, you can obey now with the next. And then, sabi ko sana, in-explain na niya yun, ang meaning nun. And you shall love the Lord your God with all thy heart. One. Para sa Kanya. Separated for Him. Hindi pwede mag-iwan ka sa iba. You are with me? With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. And the second is like the first. You cannot separate it. Ito yung explanation nung Hear, O Israel, the Lord your God is one. Kasi, nung ang fallen nature ng tao, sa fallen nature niya, he became like God. At nagkaroon siya, gumawa siya ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Amen? Wala sa consideration niya yung God. Kung gusto man niya yung Diyos, kasama lang siya sa mga collection niya. Amen? Hindi pa siya makapag-commit na one Lord lang siya, siya lang. Yung one kasi, chief of all, siya yung kukunan mo ng lahat. Ng definition of all things. Siya ang kukunan mo. And the second is like, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. My challenge is, in the new image of man, in sanctification, sabi ng Panginoon, isusulat niya ito sa ating mga puso. That is living in righteousness. Because we died to lawlessness. Nung lawless tayo, hindi one Lord. Pati nga sa asawa natin, hindi one wife. Illustration lang yun. This is very important to understand. The Lord our God is one Lord. Hindi ito yung labanan nung 3-in-1 o ano. No.
Amen? So sabi ng Panginoon, I'll close it here. I close it here. Be holy. Yung holy na word, palitan natin ng set apart. Okay? Be, for I am. So now, yung mga tinawag ng Panginoon, ano sila? Be, be holy, for I am holy. And then, ito po ang asahan natin. Yung ano natin, paspasan ko na. Kaya sasabihin natin dito, sa Psalm 17:15, As for me, I shall behold your face in righteousness. I will be satisfied with your likeness when I awake. God bless you po.